Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pansinin ninyo, itong ginawa ni Kaufman, nahalata ng napakadaming Pilipino at buong mundo na itong si Nicholas Kaufman ay nagiging ala vlogger. Oo, yung typical vlogger ng mga DDS na pare-parehas sila ng narratives. O, imbes na ipagtanggol, itong si former President Rodrigo Roa Duterte, naghanap ng ibang taong pwedeng masisi. 'Di ba? Yung kaso ni Digong is yung murder, yung kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte, yung patungkol sa Davao Death Squad, hanggang sa umakyat dito sa National. Instead na doon mag-focus, nag-focus si Kaufman sa kakahanap ng pwedeng maibanat dito kay President Bongbong Marcos. Tama ba yon? Defense team ka nga, di ba? Taga-depensa. Hindi taga-atake sa kung sino. Dapat doon ka lang nag-focus sa kung ano yung narrative, ano yung ebidensya. Sino ba naman hindi mapapakamot ng ulo, mga minamahal? Imagine, nagkaroon ng hearing, pinakita yung mga sinabi ni former President Duterte. Kahit naman nata sino, mapapasabi ng, yabang mo kasi. Kung hindi ka mayabang, hindi ka malalagay sa ganitong sitwasyon. Ngayon, ang palusot ni Kaufman, hyperbole lang naman daw yon. Ganun lang naman daw talaga magsalita itong si former President Duterte. Kumbaga paninindak lamang daw po yun. O, tingnan ninyo. O, parang parang naging joke na lahat Dahil ganun na yung naging atake, gumawa ka ng katarantaduhan, tapos sasabihin mo, joke lang? Abay, naku po, hindi na ata tama yan, mga minamahal, diba? Sasabihin mo ng pumatay ka, tapos ngayon magjo-joke ka, joke lang yon, hyperbole lang yon, pananakot lang yon. Walang ganun. Diba kaya parang sayang yung ibinigay na pera dito kay Kaufman na sinusweldohan ng 140 million per month or 150 million per month, 'di ba? Tapos yung kanyang depensa mahina. Sobrang hina. Like mapapasabi ka na lang, loyal ba 'to? Worth it ba yung 150 million per month para ibayad dito kay Kaufman? 'Di ba? Kahit kasi Attorney Enzo Recto. Tingnan niya. Mayroon na kayo papakitang video kung saan si Attorney Enzo Recto nagsabi din na parang ala vlogger. Itong si Kaufman, panoodin natin, mga minamahal. Okay, alright. Si Kaufman, wala talagang kontra-ebidensya ito. Ang ginawa ni Kaufman kahapon, dahil matibay yung ebidensya ng kalaban, nakasentro na lang yung atake niya sa politika Oo, pansinin ninyo, kasi sobrang lakas ng ebidensya laban kay former President Duterte. Ngayon, itong si Kaufman, wala na atang maisip na ibang defense Sobrang hirap talagang ipagtanggol ni former President Duterte. Now, ang ginawa niya, naghanap na lang talaga siya ng masisisi. Inatake niya si Presidente na si PBBM daw ang may kagagawan ng lahat ng ito. Na in the first place, matagal na po yan na nilalakad nila Trillanes. You remember, mga minamahal, that was 9 years ago. 9 years ago. Tapos sasabihin ni Kaufman na si Presidente ang may kagagawan yan. Sayang ang bayad. Hindi naman defense yan. Oo, gumagawa ka pa ng hearsay. Buti di ka pinagalitan ng ICC. Di ba, ng mga prosecutor? Alright, continue tayo. Ay, politika na lang naman yung sinabi niya kahapon. Sabi niya, pinopolitika lang kasi si Duterte, politically motivated daw. Si PBBM daw, yung administrasyon ni Marcos daw ang nagmamaniobra nito. Lahat daw ng nangyayaring ito kay Duterte ay politika. O yun lang. Yun lang yung pinakasentro naman. Doon umikot ang buong defense ni Kaufman. Kaya dapat palitan nyo na yan si Kaufman. Kung ganyan lang din naman, edi si Harry Roque na lang yung ipakita ninyo. Ay total, para-paras lang naman kayo ng narrative. Naging vlogger nga si Kaufman, mga binamahal. Continue. Ng mga argumento ni Kaufman. Si Duterte daw ay unique na phenomenon na leader. Kasi makamasa ito, mabango ito sa masa,
Talagang pag sinabi niya, ginagawa niya, talagang ang style ng kanyang leadership ay gusto ng tao kasi pag nagsalita siya, ano siya, kumbaga ang kanyang mga salita ay walang, hindi siya yung mga masyado pang maraming pasikot-sikot, hindi. Kung ano ang lingwahe ng masa, ganun siya. Ngayon, pinagkaisahan daw si Duterte ng mga oligarko o mga elitista. Pagkatapos yung media, pinagkaisahan siya, academe, civil society, mga leftist. Kaya biktima si Duterte ng parang conspiracy, pinagkaisahan. Ngayon, kung doon naman daw sa mga salita ni Duterte na nagmumura, kumbaga nagbabanta, ganun lang daw talaga si Duterte, hyperbole daw lang yun. Exaggeration lang yun. Pero hindi naman talaga yun intention ni Duterte. Mayabang lang si Duterte magsalita, ganun lang talaga. Ganyan. O, 'di ba? Hanggang doon lang daw mga minamahal itong si former President Duterte. Mayabang lang daw talagang magsalita. Pero, yung kanyang ginagawa ay para sa masa. Doon lang umikot. Oo, yung depensa ni Nicholas Kaufman, mga minamahal, sa pagtatanggol kay Duterte, na hindi niya naman nasagot yung accusation, yung mga evidence na ibinabato ng ICC. Like, 'di ba? Sobrang layo ng kanyang mga sinasabi para sa kanyang kliyente. You know, hindi ako abogado, pero kahit naman ata sino, kung titingnan yun, mga minamahal, walang depensang sinabi si Kaufman. Oo, walang depensa siyang sinabi, kundi puro lang pagmamahal kay Duterte. Ibalik niyo si former President Duterte sa mamamayang Pilipino kasi mahal siya ng mga Pilipino. You know, sayang yung pasahod. Hindi naman na ipagtanggol itong si Duterte. Sabi ko sa inyo, mas kailangan ng Pilipino ang International Criminal Court compared dito sa Pilipinas kasi ang ICC hindi nyo nabibili. 'Di ba? O kung nandito yan sa Pilipinas, mahal ng mga Pilipino si Digong 'di ba? May ganung-ganung atake pa, 'di ba? Kaso doon wala Based on the evidence, based on facts. Gago kasi itong si Digong. Kasalanan niya din naman Minura yung ICC. 'Di ba? Kakamura niya yan tuloy. Napamura siya diyan sa kulungan. 'Di ba? I'm not a lawyer pero nalito talaga ako sa defense ni Kaufman. Sino ba yung niyan? Yung author ni Kaufman, sino ba yung nagtuturo dyan? Si Roque? Kaya naman pala pare-pareha sila ng ng narrative, 'di ba? Walang attachment or walang reference, 'di ba? Yung speech ni Kaufman, mga minamahal, hindi katulad sa prosecution na may mga ebidensyang ipinakita. Wala na talagang ginawang tama itong si Kaufman, no? Oo, puro na lang pamumulitika kasi yung ginagawa Lahat na lang pamumulitika? Lahat na lang ng depensa, pamumulitika. Wala isa sa mga patunay, mga minamahal. O kahit kayong mga nakakanood na nabasag ni Kaufman ang International Criminal Court. Sobrang basag dyan si Digong. Oo, mga minamahal. Basag na basag Sayang ang pera. Oo, ano pa yung sabi dito? Mga elitista daw, mayayaman, civil society, academe, hindi daw gusto si Duterte, pero sa tao gusto siya. Yan lang yung narrative nila. Pinagkaisahan daw itong si Digong, 'di ba? Pero yung mga tao, mahal daw si Duterte. Hanggang doon lang umikot yung depensa ni Kaufman. And then wala na. Mga minamahal, wala na. Hanggang doon lang. Paano mo mailalabas yan si Digong? Kaya siguro ayaw mo na ipakita itong si former President Duterte kasi alam mo na wala kang maibibigay na sapat na ebidensya para nga po matalo ang prosecutor ng International Criminal Court. At alam mo na itong si Digong, medyo nanginginig na yan. 'Di ba, mga minamahal? So that, ang ginawa mo, hindi na lang paatinin. Oo, kasi baka makapagsalita or makapagbitaw itong si Duterte ng kung ano-anong salita and then ang mangyayari, baka mas lalo siyang malubog or baka mas lalo siyang mabaon. Noon pa sabi-sabi pa siya, no, na ano sabi ni Digong, mga minamahal? Sipain ko pa sila. Ngayon, bigla kang nag-collapse pero matibay pa din si Digong, no? Kahit 2 beses nag-collapse, buhay pa din. Ibig sabihin, malakas ang immune system ni former President Duterte. Am I right, mga minamahal? See?
Anyway, pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.